Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Inaasahan ang bahagyang pagbaba ng volume ng mga sasakyan na daraan sa North Luzon Expressway o NLEX ngayong Semana Santa dahil sa mataas na presyo ng produktong petrolyo kumpara noong nakaraang taon. Hindi naman inaalis ng pamunuan ng NLEX ang posibilidad ng pagdagsa ng mga biyahero simula Miyerkules ng gabi hanggang Huwebes ng umaga. Maglalagay ng zipper lane sa northbound lane ng NLEX simula sa Martes. Habang patuloy ang toll rebate program ng NLEX na diskwento sa mga Class 3 vehicles, gaya ng truck, maging ang mga public utility buses at modernized jeep. Bukas pa rin ang cash lanes at pwede pa rin na magpakabit ng Unified RFID. Samantala, pansamantalang isasara ang kalsada sa Barangay Bagbag, Quezon City. Isasara ang Katipunan Kaliwa Street o Locaria Street mula Mindanao Avenue hanggang King Alexander Street simula mamayang alas 10 ng gabi hanggang April 6, alas 4 ng umaga. Ito ay para bigyan daan ang konstruksyon ng underpass para sa NLEX C5 Northlink Segment 8.2 Section 1A project. Inirekomenda ang mga alternatibong ruta mula NLEX patungong Novaliches at mula Novaliches patungong Quirino Highway sa pamamagitan ng General Luis Street. Maglalagay naman ng mga traffic enforcers at directional signs ang pamahalaan lungsod upang maayos na magabayan ang mga motorista. Normal pa ang sitwasyon sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ngayong Lunes Santo, pero may ilang kababayan na natin ang maaga ng bumiyahe pa uwi sa kanilang lalawigan para sa long weekend. Kaugnay niyan, pinangalanan naman ng pamunuan ng PITX ang 8 bus company na nagtaas ng pamasahe sa mga biyaheng papuntang Bicol Region. Ayon sa PITX, ipinadala na nila sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang kaukulang reklamo laban sa mga nasabing kumpanya. Nauna nang pinaalalahanan ng mga bus operator na ipinagbabawal ang pagtataas ng pamasahe lalo na sa gitna ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. So ito yung mga bus companies na nagtaas pasahe despite na sinabi natin walang fairness, lalong-lalo na una-una Picong Isarop, Ayudea, SIG Parta, RMD, DLTV, Bipoy Magayan, Superlines, JB, shoutout nito ay P4. Anong hakbang po ng PITX sa kanila, ma? Well, nireporta natin to sa EPOR din Mendion Tamare para lamang hindi malaman nila at aksyonin na rin dami bawal na yung pagtaas na ating mga presyo dito. And then syempre yung mga kababayan naman natin na alam nila na hindi ito usual na prices, i-report po natin dito sa ating InfoList para pumaksyon na po. Samantala, patuloy naman ang mas pinaigting na seguridad at pagmamonitor na ipinatutupad sa loob ng terminal habang pinaalalahanan ng PITX sa mga biyahero na sumunod sa mga ipinatutupad na security protocol at iwasan ang pagdadala ng mga ipinagbabawal na bagay tulad ng mga matutulis na bagay at mga flammable material. Aabot sa higit 145 megawatts ng kuryente ang natipid sa buong bansa matapos isagawa nitong Sabado, March 28 ang Earth Hour 2026 ayon sa Department of Energy. Dahil sa pakikiisa ng mga Pilipino sa pagtitipid at pangangalaga sa kalikasan, naabot ng bansa ang pagbaba ng demand sa paggamit ng kuryente. Sa katunayan, sa Luzon pa lang, higit 75 megawatts ang natipid na kayang magpailaw o makapagpailaw na nasa 75,000 kabahayan. Aabot naman sa higit 66 megawatts ang naging tipid sa Visayas at 3 megawatts naman sa Mindanao. Ayon pa sa DOE, binibigyan din ng Earth Hour ang halaga ng pagkakaisa para maisakatuparan ang hinahangad na pagbabago sa ating mundo. Muli ding nanawagan ng Energy Department sa publiko na ituloy ang diwa nito sa mga tahanan o sa mga lugar ng trabaho. Iikli na lamang sa 15 minuto ang biyahe mula Taguig papuntang Parañaque dahil binuksan na ngayong araw sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Cavitex C5 Expressway Segment 3B. Ayon sa Department of Public Works and Highways DPWH Secretary Vince Dizon, tatagal na lang ng 15 minutes o 15 minuto ang biyahe mula Parañaque papuntang Taguig mula sa dating 1 oras at kalahati. Dagdag pa ng kalihim, marami pang bubuksan ng mga kalsada bago pa man mag-Holy Week. Malaking tulong umano ito sa ating mga kababayan para makatipid sa travel time at sa gasolina. Inaasahan makikinabang dito ang nasa 36,000 o 36,000 mga motorista at commuter mula Taguig papuntang Parañaque. Samantala, inanunsyo rin ng Pangulo na toll-free
hanggang katapusan ng Abril ang bagong bukas na kalsada. Nais kong i-announce na ito, toll-free ito buong Abril. Mula ngayon hanggang end of April, toll-free ngayon muna dito. At para naman mapagbigyan ng ating mga kababayan na dumadaan dito, lalong-lalo na ngayon na Holy Week na ngayon. At yan ang mga balita sa oras ito. Para sa iba pang updates, follow at ilike kami sa aming social media platforms sa @PTVPH. Ako po si Josh Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.